Magandang araw sa lahat. Ngayon ay aming ipepresenta ang aming nagawang salin at ito ay tungkol sa pagtuturo ng araling panlipunan sa lente ng constructivist theory. Maraming Pilipinong mag-aaral ngayon ay kabilang sa Generation Z o Post-Millennial. Ipinanganak at lumaki ang henerasyong ito na lubhang nalalantad sa teknolohiya dahilan upang kilalanin sila bilang mga digital natives. Dahil dito, nahaharap ang mga guro sa buong mundo sa isang mahalagang hamon, ang matiyak na ang kanilang pagiging epektibo at episyente sa paglinang ng kaalaman, kasanayan at wastong disposisyon ng mga mag-aaral ay alinsunod sa itinadhana ng Social Studies curriculum. Ito ay nagbubukas ng talakayan hinggil sa constructivism bilang isang mahalagang filosofiya sa edukasyon at sa papel nito sa mas epektibong paghahatid ng anumang disiplina o aralin sa larangan ng social studies. Ang constructivism ay isang teorya ng pagkatuto na nagmumula sa larangan ng filosofiya at psikolohiya. Pangunahing pananaw nito na ang mga mag-aaral ay aktibong bumubuo ng sarili nilang kaalaman at pag-unawa batay sa kanilang sariling karanasan. Matagal na ang pinagmulan ng ideyang ito at nakaangklas ng mga pilosopo tulad ni John Dewey noong 1938 at iba pa. Sa pananaw na pilosopikal, nakabatay ito sa isang uri ng epistemology na nagbibigay diin sa subjectivism at relativism, ang paniniwalang maaaring umiral ang realidad ng hiwalay sa tao. Ngunit nauunawaan lamang ito sa pamamagitan ng karanasan, kaya nagiging natatangi at personal ang pagbuo ng realidad para sa bawat individual. Sa pagpatuloy, ating pag-uusapan ang mga pangunahing tenet ng constructivism. May apat ito. Unang, aktibong pagkatuto. Ang kaalaman ay hindi basta-basta tinanggap. Ito ay binubuo sa aktibong pag-unawa ng tao. Kalawa, kondisyon bilang pag-aangkop. Ang pag-iisip ay tumutulong sa individual na umangkop at kumilos ng mas epektibo sa kapaligiran. Tatlo, pagbibigay kahulugan, hindi eksaktong realidad. Inaayos at binibigyang kahulugan ng kondisyon ang karanasan. Hindi nito eksaktong kinakopya ang realidad. At panghuli, ikaapat, pinagbumulan ng kaalaman. Ang pagkatuto ay nagmumula sa biyolohikal na pag-unlad at sa panlipunan, kultural at lingwistikong interaksyon. Ipinunto ng constructivism na ang mga mag-aaral ay aktibong lumikha ng kaalaman mula sa kanilang personal at sosyal na karanasan na nagsisilbing batayan ng pagkatuto. Sa modernong psikolohiya, ang cognitive constructivism ay binuo ni James Mark Baldwin at John Paget bilang teorya na nagpapaliwanag kung paano nabubuo ang isang matatag na karanasan sa mundo sa pamamagitan ng sensasyon at mga proseso ng isip. Mga uri ng constructivism. A. Cognitive constructivism. Ang cognitive constructivism ay karaniwang nauugnay sa pagproseso ng impormasyon at lubos na umaasa sa mga bahaging proseso ng kognisyon. Ito ay nagbibigay diin na upang makakuha ng kaalaman, ang individual ay may aktibong papel sa pagkilala sa kanilang stimuli na bumubuo ng bahagi ng kanyang mga karanasan. Mahalaga ang proseso ng pag-adapt sa ganitong uring paglikha ng kaalaman. Ito ay nananatiling naniniwala na umiiral ng isang independenteng ngunit may kaalamang katotohanan. Ito ang nag-iiba sa cognitive constructivism mula sa radical at social constructivism. Kaya, ang kaalaman ay ang resulta ng internalisasyon at konstruksyon at muling konstruksyon ng panlabas na katotohanan ng sino mang individual na kayang gawin ito. Ang pananaw na ito sa pagkatuto ay nakatuon sa proseso ng pagkatuto kung paano inilalarawan o sinisimbolo ang experiences sa isip at paano inoorganisa ang mga representasyon sa loob ng isip. Ang cognitive constructivism ay malaki ang naiambag sa mga empirikal na natuklasan tungkol sa pagkatuto, memorya at kognisyon kabilang ang teoryang schema, ang mga modelo ng working memory, computational models ng pagkatuto at memorya at neurological models ng function ng utak. Gayun din, ang pag-unlad na ito sa teorya ay humantong sa matagumpay na aplikasyon sa pagtuturo tulad ng paggamit ng advanced organizers, concept map, teaching for transfer, elaborative practice, teaching for automaticity at ang paggamit ng estratehiya sa pagbasa at problem-solving strategies. Ngayon, tumako naman tayo sa isa pang uri ng constructivism. Ito ay ang radical constructivism. At ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ang radical constructivism ay isang paniniwala na ang kaalaman gaya ng mga ideya, konsepto, proseso at pananaw ay hindi basta ibinibigay o kinokopya mula sa mundo. Sa halip, ito ay aktibong binubuo ng isang individual, batay sa kanyang sariling karanasan at pag-iisip. Ayon kay Von Glaserfield, 1990-1996, na bagaman may panlabas na realidad, hindi natin ito lubos na nauunawaan dahil ang kaalaman natin ay nagmumula sa personal na interpretasyon. Ipiniliwanag din sa radical constructivism na ang ating pantamadaw ay hindi perpekto, kaya ang ating kaalaman ay hindi eksaktong salamin ng realidad. Dahil dito, ang kaalaman ay hindi itinuturing na absolutong katotohanan, kundi isa itong modelong kapaki-pakinabang sa pag-unawa at pagharap sa mga sitwasyon. Bukod pa dito, ang kaalaman daw ay naaapektuhan ng iba't ibang uri ng konteksto, katulad na lamang ng kultura at personal na karanasan. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang pag-unawa ng bawat tao. Social constructivism. Ang social constructivism ay isang paaralan na nakabatay sa pagitan ng pagpapasa ng nalalaman o tiyak na realidad ng mga cognitive constructivists at ng pagbuo ng personal na realidad ng mga radical constructivists. Ipinapakita ng social constructivism na ang kaalaman ay may panlipunang katangian at bunga ng interaksyong panlipunan at paggamit ng wika, kaya ito ay binabahagi at hindi lamang individual na karanasan.
Dagdag pa rito, nagaganap ang interaksyong panlipunan sa loob ng isang socio-kultural na konteksto, kaya ang kaalaman ay nagiging nakatali sa partikular na panahon at lugar. Ipinaliwanag ni Bakhtin ang posisyong ito sa pagkasabing ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa loob ng isipan ng isang individual. Ito ay isinisilang sa pagitan ng mga taong sama-samang naghahanap ng katotohanan sa proseso ng kanilang dialogikong ugnayan. Kaya naman, ang katotohanan ay hindi itinuturing na isang objektibong realidad na pinaniniwalaan ng mga cognitive constructivists, ni isang karanasang realidad na ipinagtatanggol ng mga radical constructivists. Sa halip, ito ay isang panipunang ginoong katotohanan na umuusbong mula sa sama-samang pakikilahok sa mga gawi o praktika ng kultura. Mahalaga ang konstruktivismo dahil kinikilala nito ang papel ng mga mag-aaral sa pagbuo ng sarili nilang kaalaman. Bukod dito, mahalaga ito sa pagtuturo dahil nagmumula ito sa mga estratehiya sa sosyal na pakikipag-ugnayan na unang kaalaman ng mag-aaral at sa papel ng guro bilang tagapayo na nakakatulong na makamit ang wastong pagkatuto at pag-unlad ng mga kasanayan, pakikipagnegosasyon sa lipunan, paggamit ng naulang kaalaman, paggabayan ng guro at maraming pananaw.